find thee to fail. Thy mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Isang mabiyayang umaga muli sa bawat isa sa atin at welcome po sa early morning devotion dito sa St. Paul United Methodist Church. Pero bago po tayong simula, samahan niyo muna ako sa isang panalangin. Aming Ama na sa langit, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, Lord, sa umagang kay ganda na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Lord, sa kalakasan ng katawan, ng isipan ng aming Ama. At muli po, Lord, ay magkakasama po kami ngayon, Lord, na kahit man lamang sa True Digital o aming Ama, ay nandito po muli kami, Lord, upang pag-aralan ang iyong mga salita. Naway samahan niyo po kami o aming Ama, Lord, God. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga, di ba, maraming salamat muli sa pagsama sa amin sa umagang ito, no? Ang pagbubulay-bulay natin, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay nagmula sa Hebrews, Book of Hebrews, chapter 1 to 10. So, babasahin ko siya mula sa magandang balita. So, 5. Ang bawat pinakapunong pare ay pinili mula sa mga tao at inilagay sa ganoong tungkulin upang maglingkod sa Diyos para sa mga tao. Siya ang nag-aalay ng mga kaloob at mga handog para mapatawad ang mga kasalanan. 2. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya'y mahina ring tulad nila. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya'y mag-alay ng handog, hindi lamang para sa kasalanan ng iba, kundi para rin sa kanyang mga kasalanan. Ang karangalan ng pagiging pinakapunong pari ay hindi maaaring makuha ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang pumipili sa kanya tulad ng pagkapili kay Aaron. Gayun din naman, hindi itinaas ni Kristo ang kanyang sarili upang maging pinakapunong pari. Siya ay pinili ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, mula ngayon ako na ang iyong ama." Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek." Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya ay nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan na pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Nainat nang siya maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng mga masunurin sa kanya. 10. Ginawa siya ng Diyos na pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So, parang kabuuan ng Hebrews 5:1-10, di ba? So, ini-explain ito how Jesus fits the requirement of a high priest. So, sa first verse, di ba, tinukoy dito ang katangian ng isang magiging pinakapunong pare. Di ba, ang sabi doon, siya ay pinili. Hindi niya, kumbaga, pinilit yung sarili niya. Sa halip, siya ay pinili. Siya ang the chosen one. Pero, di ba, hindi ito ginamit ni Kristo para itaas ang kanyang sarili. Alam niya na may mahalagang tungkulin na nag-iintay sa kanya. Natuto siyang makisama at higit sa lahat, natuto siyang magpakumbaba. Binigyan din dito na yung pakikisa niya bilang pinakapunong pari sa mga makasalanan. Ito ay nagbibigay ng positive side, di ba? Kasi parang pinapakita doon ang kahit ang pinunong pari ay maaring makiramay sa mga makasalanan dahil siya mismo ay nakaranas ng mga sarili niyang kahinaan, di ba? Hindi naman lahat every time, kumbaga lahat tayo ay laging nasa mabuting kalagayan, ika nga, kumbaga. So, mas naiintindihan niya ang mga pinagdadaanan ng mga tao. Pero tunay rin naman talaga dapat, diba, ang isang pinuno o leader ay maging ganon. Kung ikaw ay pinili, dapat ikaw ang maglingkod, diba? Hindi ikaw yung paglilingkuran. Ang piliin ka bilang isang pinaka-leader ay dapat maghatid sa iyo ng karangalan. Dahil ito ay hindi lamang ikaw ang naghangad, kundi ang mga kasamahan mo o ang pinakamataas, diba? So, parang panahon na naman ngayon ng mga
graduation. Siguro ito yung mga tri-sem, diba? So, napadaan ako sa PACC the other week. May graduation nun. So, marami naglalakad, mga nakatoga, diba? So, sila ito eventually ay mag-a-apply. After ilang days, after ilang months, diba? Mag-relax muna ang mga yan, diba? Tapos, saka mag-a-apply ng mga trabaho. So, marami silang mag-a-apply sa iisang posisyon. At syempre, ang tatawagan, nasasabihan ng congratulations, you are hired, diba? Is bago yon, di ba? So nag-check ng resume yung company, syempre nag-submit yung mga bagong graduate na yon, di ba? So babasahin nila yon, titingnan nila kung sino ang karapat-dapat sa katatawagan yung tatanggapin sa posisyon na iyon. Kumbaga, dapat na-meet niya ang requirements, yung specific, at minsan pa nga, di ba, almost perfect na mga requirements. So parang lalayo pa ba tayo, di ba? The last week, busy na naman ang ating Commission of Election ng COMELEC, di ba? Kasi marami na namang nagnanais na maglingkod sa ating bayan. So, nawa ay bigyan tayo sa oras na yun ng wisdom, God's wisdom. Parang piliin natin maging leader ang magpinuno sa atin ay yung karapat-dapat, di ba? Isa-isip natin palagi kung anong klaseng leader ang gusto natin mamuno para sa atin. So, parang pinili kasi si Jesu Cristo, di ba? Pinili siya ng Diyos upang siya ang mamuno sa atin. Pinili siya upang tayo kanyang pangunahan, di ba? Para mamuhay tayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pinili at ginawa siyang instrumento upang lahat tayo na nawali ng landas ay matutong bumalik at magpatuloy sa buhay kasama ng ating Panginoon. Dahil sa huli, wala namang ninanais ang ating Panginoon kung hindi ang makasama niya tayo, mamuhay na kasama siya sa isang buhay na walang hanggan, di ba? Ang tanging hiling lamang niya, di ba? Araw-araw din natin siyang piliin. Piliin nating mamuhay ng walang bahid ng kasalanan. Piliin natin siya ng higit sa anumang worldly things na pilit tayong inalayo sa Kanya. At higit sa lahat, piliin natin siya na mamuhay sa ating mga puso. At patuloy niya tayong pangunahan sa lahat ng ating mga gagawin, diba? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Lagi nating panghawakan ang kanyang mga pangako. Yun lamang ang tanging hiling ng ating Panginoon para sa atin. So, happy 124th founding anniversary, St. Paul United Methodist Church, and to God be all the glory. Amen.